Akong mga igsuon, praise God. Welcome ta kayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Palapakan nato ng Ginoo. Once again, una sa tanan, akong gipasalamatan ng Dios sa protection kag preservation sa mga utod naton, like say sa kay Maymay, mag-unang anak, sa anak nila ni Milo nga gi-preserve sa Dios. Palapakan nato ng Ginoo. Padayon, ikaduha, pasalamat po ta nga padayon sa panabot Ginoo tungod kay ikaw ang tag-iya sa tanan butang. And we ask the anointing of the Holy Spirit, Lord, sa paghaplas amon aron nga masabtan namon ang imong mga mensahe kag ang imong ginubalang Espiritu Santo amo ang pinaka-the best namon nga magtutudlo sa sini Ginoo Dios nga kabuntagon. Gidayeg namon ikaw, ipasalamatan namon ikaw sa gamanan nga ngalan ni Kristo Jesus. Ang tanan magaingon, amen. Magalingkod ka tanan right now. Lantaw na ton ang ikatulong nga biblical nga sacrifices nga makita naton sa Biblia came from book of Genesis going until to the book of Revelations. Tungod kay there are 5 biblical sacrifices that we see in the scriptures that God will bless. Sacrifice of obedience. And then, ini nga Domingo, gitun-an naton ang sacrifices of the thanksgiving, which is in Psalms 107 sa verse 22. Amen. And right now, lantaw naton ang ikatulo nga biblical nga sacrifices nga makita naton sa scriptures. Ining state sa Romans sa chapter 12 in verse 1. The first thing is the sacrifices of obedience, and the second thing is the sacrifices of the thanksgiving. And right now, kung lantaw naton ang Romans chapter 12 verse 1, this is talking about the offering of the body as a living sacrifice. Amen. The offering of the body as a living sacrifice to be used for God's purpose and service. Amuning ikatulong nga biblical nga makita naton sa scriptures as the word sacrifices. Amen. Lahi ang sacrifices ni Christ, baliko naton, because that is the sacrifices of redemption. But according sa gitun-an naton gabi, these sacrifices is talking about in the New Testament term as the word pay the price. Amen. Ang Biblia naghambal sa ikatulong nga kamatuoran nga lantaw naton, ang Romans chapter 12 verse 1 says in New King James Versions, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body, ingon pa dito sa King James, that you offer your body, that you present your bodies, a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Sa Cebuano, kung lang taon na ton ang chapter 12 sa verse 1, basahon na ton tanan ang verse 1 sa Cebuano. Start. Amen. So this is the third biblical sa word nga sacrifices nga makita naton sa balaan nga kasulatan. It is talking about the offering of the body. Amen. Lingain nyo tapad kung may lawa siya. It is the offering of the body as a living sacrifice for God's purpose and service. Si Solomon nag-state, amo pirmini ang akon jud ginabalik-balik. Ingon pa ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 9 in verse 4, siling pa niya, apan ang buhi may paglaom pa. Amen. Maayo pa ang iro nga buhi kaysa leon nga patay na.
Laom kini nga metaphor nga gigamit ni Solomon. Unsay punto kag significant ni Solomon nga gi-state sa sini nga passage. Meaning, mintras ang tao buhi pa, may ara oportunidad nga nagpaabot sa iya. Mintras ang tao buhi pa, may ara pinakadako nga paglaom nga nagpaabot sa iya. Amen. Yes, of course, gitandog ni Solomon ang duwa ka mananap as talking about the lion and the dogs. Ang lion, kung lang tao ni mo siya, dili kiniyano mamatay nga mananap, kay nga naman, grabe siya kagitawag kakusgan, kadayon sa panahon sa kagutom, mangita ni siya paagi, paano siya makasurvive. Pero si Solomon nag-state, way pulos ang leon kung patay na siya. Nagpasabot, anuman ang imo naabot sa kabuhi, anuman ang posisyon nimo, anuman ang profession nimo or something, nagbarog ka diya sa maayo nga kahimtang kag pangabuhi, useless ang tanan kung patay ka na. Amen. Mauna nga sa dito mi sa hospital, sa nagbantay kami sa magwang ni Bunso nga gikuha na sa puninarya nga kuhaon. May iro dito nga ako nakita nga daw halos wala na balahibo tungod sa kagid. Ang iya baba o ang iya usa ka tiil way hunong sa pagpangarot sa iyang kagid. Gimuta pa ang mata. Nanggawas pa ang gusok. Pero akon dayon nadumduman ang Ecclesiastes chapter 9 verse 4, mas maayo pa ni siya sa leon nga patay. Kaya nga, bisan kagiron siya, pero buhi. Nakuha ninyo? Anong punto na tundiri? Like say, for example lang, ara ka man sa balatianon nga gitawag kahimtang, or ara ka man sa kahimtang, ara na sa katigwangon, still may paglaom ka. Still may oportunidad nga nagpaabot. Amo ng mga butang nga dili naton bagay kikalimtan. Ang Biblia nagsulti, mintras buhi pa ang tao, may paglaom nga nagpaabot sa iya. So mga kaigsunan, hindi pag-usiki ang paglaom kag oportunidad nga gihatag sa imo sa Dios. May panahon yun nga, inigsira na sa oportunidad, wala na. Amen. Kay baliko na kon, ang root word sa opportunity means is high tide. Meaning, taob ang dagat o dako ang dagat. Kung high tide, imo maplastar ang imo barko. Kung high tide siya, imo gyud madunggo ang imong pambot sa gusto nimo nga dungguan. Pero kung hunas siya, hindi ka makaplastar sa insakto tungod kay hunas siya. Amo na ang root word sa opportunity, it is the word high tide. Meaning, maplastar nimo ang imong kabuhi kung taob siya. Amo ning kabuhi naton, mintras may oportunidad pa, meaning imo maplastar ang imo kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Imo mapahaluna ang imo kabuhi diya kang Kristo Jesus. Amen. Wa ito nang imo makita ang nahitabo sa una sang great sin way back Ariman si Randel mga 1994. Kaya tong great sin kargado to siya kaayo. Loaded na siya, kadayon na ho na sana. Ang gihimo sang tag-iya gipaguyod sa gitawag sa kubkub. Gistorya na ako na usa sa mga kusinero. Paguyod sa kubkub, naglagaak na dito sa idalong. Gipugos gyud paglarga. Pag abot dito unahan sa makahom, nagstambay sila, kag nag-ariya sa duwa ka angkla. Kay nga hunas pa ang kadis. Hindi sila kasunod dito sa gitawag sa italon, tungod kay hunas. Meaning, sirado pang oportunidad kay hunas. Karon kay ang mga pasahero nagsulti man, sige lang kay magpambot na lang ta. Ang gihimo kuno nila gibira nilang ila pamundo, digid kuno mabira. Ang gihimo sa mga taga-Gretchen, gitabtab nila ang ilang pamundo nga adto gali nga gitawag mensahe na to sa kalaglagan. Ang buot ipasabot nga di mabira ang ilang pundo kay nga dili sila palakton sa Dios.
pero giputol ang duwa ka angkla. Ang nagputol, imo makita ang mga cross sa Gritsen, ang sundang pakuno nga gigamit haboy pa. Pagkaputol, larga. Pag-abot sa Kades, tungod kay Hunas, naabtan sa subasko, amotong hinungdan. Meaning, madisgrasya ka gyud kung mahunasan na. Amo ning kabuhi naton. Mintras may oportunidad, himua ang mga butang nga makapalipay sa Diyos. Kasi, si Ezekias nag-state sa Isaiah chapter 38 verse 18 to 19, sila'y pa ni King Ezekiah. Kayang siyol, dili man makapasalamat kanimo. Dili makadayeg kanimo ang kamatayon. Kadtong atuan na sa lubnganan, dili na makapaabot sa imong panabang. So meaning, ang patay ng nga tao, wala na'y tabang nga maglambot dito sa iya. Meaning, ang patay nga tao, ang himuon sa mga buhi, hindi na to epektibo sa iya. Kuha ninyo? Siyado ka-clear sa Biblia, hindi na ni siya makapaabot og panabang pa. Kaya nga, because the opportunity now was closed. Amen? Ang paglaom, sirado na. Amo ganin ang Romans chapter 12 verse 1, silip pa dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you offer your body as a living sacrifice. Ang buhi, yun. Amen? Pero, may-ari din nga daw patay na. Amen. That is talking about a living sacrifice. Because the Bible says, mintras ang tao buhi, may paglaom siya. Mintras ang tao buhi, may oportunidad na nagpaabot sa iya. Ang Biblia nagambal, ang mga patay, wala na'y panabang na makalambot ito siya. Meaning, there's no such thing as a fake kung ano man ang himuon sa mga buhi. Bisan paliguan pa na siya sa bindita. Why na na-effect sa iya. Bisan pila pa ka gitawag pangadje ang himuon sa iya, why na na-effect dito sa iya. Ang mahimo sa mga buhi, ang paghilak na lang. Kuha ninyo, hindi na ni makahatag og panabang dito sa iya. It is because the opportunity, it is already closed. Amen ba? Amo ganin nga kita, we are blessed, like say for example lang, ang service naton hindi ni para sa patay, para ni sa buhi. Amen? Walya ang pangadji, gihimo na nila, hindi para sa buhi, kundi para sa patay. Amo ng kontras. Amen? Agot pod kunuhay, nga daw malipay ang pamilya, sige no, boy, ning inyo anak, nalangit ni. Nga na, di ba? Para pod nga daw kunuhay, maayo pod ang pagsagod si imo kay gaing naman imo nga nahalangit. Oh, ing na nga impierno, di ba kontrahon ka? Nga na. So ako nagto, ang state diri ni King Ezekias, it is biblical. Ang verse 19 ingon pa diri niya, ang mga buhi lamang maoy magpasalamat kanimo. Ang delikado lang, buhi ka pa karon, pero ang imong gihimo daw patay na. Amen? Buhi ka pa karon, pero ang problema po, ang imong gialagaran nga Dios, patay po nga Dios. Amen? Ang living sacrifices, it is reflection ni sa Dios nga buhi nga imong gisimba. Like say, for example lang, sa pagkabanhaw nga ni Kristo Jesus, may ato dito si Maria Magdalena, ang mga babae, may ato dito sa lubnganan. Di ba? Paglili nila sa lubnganan, nga wala na dito ang patay nga lawas ni Kristo Jesus tungod kay gibanhaw na, girebuke sila sa anghel, unsay gisulti sa anghel, nganong gipangita man ninyo ang buhi sa mga patay. Di ba? Meaning, it is a good rebuke and corrections sa kabuhi sa mga believers. Sometimes, sa kabuhi po sa tao, ang buhi nga Diyos, dito gipangita sa mga patay. No. Amen? Ang Diyos naton buhi og nagpabilin siya nga buhi hangtod sa kahangturan. And one of the statement of Romans 12 verse 1, God demanded us a living sacrifices. Amen?
Amo nang gi-state sa Romans chapter 12 verse 1. Siling pa dito sa Bible, ang mga buhi lamang may magpasalamat kanimo sama sa akong gibuhat karon. Ang mga amahan mo sigilon ngadto sa ilang mga anak bahin sa imong kaayo. So meaning shadow kadako pa sa oportunidad nga ari sa aton kay nganuman buhi ka pa. Amen. So ang Romans 12:1, kung lang tao na ton sa sining nga passage, ang introduction sa sining nga verse. Amen? Kay kung balikon siya naton basa dito sa Cebuano nga versions, siling pa dito, mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Hangyoon ko kamo. Wow. Amen? Hangyoon ko kamo. Ang Dios, mintras buhi pa ang tao, ang Dios ang nagpakiluoy. Abing Ginoo. Kahibalo ang Dios sa dangatan sa tao kung ang iya kabuhi wala sa Dios. Ano man ang imo kabuhi, yes, either garbuso ka man o dili, pobre ka man or something manog pakilimos ka man, still ang Dios naghangyo nimo. Amen? Professional ka man o something way ka man kay eskwela, mananagat ka man, panday, maestra ka man, ang Dios naghangyo sa imo. Kaya nga naman kita tanan, or sa tanan nag-experience sa kaluoy sa Dios. It is both the believers and the unbelievers na kasinati sa kaluoy sa Dios. Ang aton mga anak kung way gikaluyan sa Ginoo, aton bana kung way gikaluyan sa Dios, aton asawa kung way gikaluyan sa Ginoo, kita mismo kung way ta gikaluyan sa Dios, wala na ta. Amen? So ako nagto, kitang tanan, we are subject and under by God's mercy. Hindi ka pwede makapanghambog sa imong kugalingon, kaya nga naman gikaluyan ka lang sa Dios. Gi-extensionan ka sa kaluoy sa Ginoo. Kadayon, ang Biblia naghambal, mintras buhi pa ang tao, may tingog nga nagalambot sa iya, may panawagan nga nagalambot sa iya, may mga paghangyo nga nakaabot sa iya. Amen, nga nagsiling diri. Hangyoon ko kamo. Wow, ang Ginoo do pareha sa usa ka gitawag manog palit. Nga grabe gyud niyang hangyo aron lang nga motugot ka. Amen. Ing na imo katapad gihangyo ka sa Dios. Kita inang ato na pandayin ninyo, selfish kita. Nga naman, sige lang tahangyo sa Dios. Sige lang tahangyo sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Ginoo, ayuha kami. Ginoo, bantay kami. Ginoo, pakauna kami. Ginoo, bendisyonay kami. Para sa aton, gusto naton nga daw kita lang pirming gahangyo sa Dios. Pero way ta kahibalo, may tingog kag may panawagan nga nagahangyo sa aton. Amen? Amo nang hilak sa mga igsoon ni Marlon, di na kami nimo mamahaylon. Tinuod bitaw, grabe na nga hinangyuay. Amen? Grabe na nga hinangyuay. Dala na ang pagpaubos, pero wala. Amen? Parehas bitaw sa kaso nila ni Noah during the time. Just imagine that. Almost 120 years nga hangyo ni Noah. Inulsulingin yung mga sala, dawatan ninyo ang Dios tungod kay kini nga kalibutan, lunopan sa Dios, pinagi sa gitawag sa anaw, pero walay tao nga mituo sa kang Noah. Until such time, paguman sa 120 ka tuig, sa gipaulanan na sa Dios, sa gipang-ablihan na sa Ginoo ang tanan nga mga tuburan sa dagat ug diri sa yuta, ang Biblia naghambal, kinsay naghangyo ang tao na sad. Pero ang pangutana, humana. Amen? So ako na to, ini nga gitawag verse sa Romans chapter 12 verse 1, ang introduction sa sining verse, kung lang tao na to na, this is talking about a very kind and full of emotional manner. Amen ba? Murag may sentimental nga classes and exhortations. This is what a full of emotional manner. Amen? Do pareha siya sa usa ka ginikanan nga naghangyo sa iyang anak. Amen? Because the Bible says kahibalo ang Dios sa madangatan naton.
Parehas bitaw sa gisulti dito sa Deuteronomy sa chapter 10 sa verse 12, siling pa dito. O karon katawan sa Israel, ang gipangayo lamang kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Mao nga kadlukan ninyo siya og tumanon ninyo ang iyang kabubuton. Higugma og alagari siya sa tibok ninyong kasing-kasing ug kalag. Meaning, ang Dios naton may gipangayo sa aton. Galing kita, nablain ta sa sini nga kalibutan, ang aton kabuhi, nangin selfish ta, kay gusto naton, kita lang pirmi i-bless sa Dios. Bless me Lord, bless me Lord, bless me Lord. But no, pamati apod ang hangyo sa Ginoo. Ablihi ang imong dalunggan, ablihi ang imong kasing-kasing, kag paminawa ang hangyo sa Dios. May gihangyo ang Dios sa imong kabuhi. And this is the statement of Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, meaning nagahangyo ako kaninyo. Amen ba? Latawa lang. Sa buhi pa ang dato, dito sa Luke sa chapter 16, may natabo dito sa gitawag, sa idalom, sa gitawag impyerno. Mao na ning gihangyo sang dato. Misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan, kaluy in taon, o ipadala sila sa rodiri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig, o pabugnawan ang akong dila, kay nagantos ako pag-ayo sa kainit nining kalayo. Sang buhi pa ni nga tao, kinsay naghangyo sa iya? Ang Dios. Inay mo katapad, ang Dios naghangyo nimo. Sa buhi pa ni siya, yes, of course. Way hunong ang paghangyo siya sa Ginoo. Mabito na nga binyo lang, ang Ginoo nagama siya og mga activities aron ikaw makadungog sa mga pulong sa Dios, sa mga pagpangabay kag mga hangyo sa Ginoo. Naghimo siya mga thanksgiving, naghimo siya sa gitawag unsa nga mga butang aron nga makadungog ka. Aron nga ang Dios imo paminawon sa imo kabuhi. Nagpasabot aron sa katapusan dili nimo mamahay ang Dios nga imong gisimba. Amen. Ang Biblia nagambal, pag abot na dito sa impyerno, kinsa naman naghangyo? Amen. Amo nang problema. Amen. Hindi na granted ang prayer sang tao ngadto na sa impyerno. Contrast pod kini sa mga tao ngadto sa langit, kay nganuman ang mga tao nga nahalangit, still ang ilang mga paghangyo, it is what granted from the Lord. Dito sa Revelation sa chapter 14 verse 12 to 13, katong gibuksan na ang ikaunom nga silyo, nakita ni John the Beloved ang mga kalag idalom sa altar nga gipamatay. Siling ang mga kalag, Ginoo, kano sa aman balusan nimo ang mga tao nga nagpatay kanamo? Siling dayon ang Biblia, pahuway kamo sa makadiot. So meaning, ang ilang request gigrant sa Dios, it is because ang Biblia magbal, ang aton nga kabuhi gidesign ta hindi lang diri kundi hangtod sa eternidad. Pero ang tao nga na impyerno, yes, ang iyang hangyo, it is not why na gigranted sa Dios. Meaning, ang tao nga to na sa impyerno, siya na ang nagsigi hangyo pero wala na gigrant. Ikaduwa niya nga hangyo, siling pa dito sa Biblia, kung lang taon na to sa verse 27. Ang dato mitubag, kung mao ka na amahan, hangyoon ko ikaw. Na, just imagine na, hangyoon ko ikaw, upod na nis pagpakiluoy, hangyoon ko ikaw. Amen? Ngayon tang ipadala sila sa rungad to sa amo. Wow! Kay doon na pa ako'y 5 kaigsuong lalaki. Amo ni ang burden na sa mga taong adto na sa impyerno. Amo na ni ang ila burden. Amo na ni ila kabugaton. Amo na ni ang ila nga gitawag gipangabay kag gihangyo. Kay siling pa niya, kay may 5 pa ako kaigsuong lalaki. Pagtuasa aron kapasidanan sila aron dili mahian ining dapit sa kasakitan. Siling dayon ang Biblia, atuwa na dito si Moses, atuwa ng mga propeta. So mga kaigsuonan, still the decisions is yours. Pakpakan na po ng Diyos. Amen. Amo na nga ang Romans chapter 12 verse 1, kung lang taon na ton sa sining nga gitawag passage, ang word nga, I urge you therefore, I beseech you, brethren, it is to awaken our emotions and awaken our decisions. Nagpasabot nga, ang decision ari gihapon sa aton.
Amen. Daghan ang minakadungog sa pulong sa Dios. Si Marlon lang, hindi lang kay usa ka wali ang iyang nadunggan, dili na maihap. Hindi lang kay usa ka imbitasyon ang ang naglambot siya kabuhi, dili na maihap. Amen. But ang Dios walay mahimo kung ang tao mismo musiling nga dili siya. Kuha ninyo? Why may mahimo ang Dios? Pero still God awaken our decisions. Amo na nga gi-imagine nakon sa pagkabugto sa iyang ginhawa, hindi masaysay nga mga paghilak kung inyo lang mabatian, hindi masaysay nga mga paghilak, mga pagbakko, pud ang mga pagmahay, kag ang ikasulti niya usa lang nga mabuhi paunta siya. Amen? Amo na nga ako nagto, God, use everything to awaken a decision. Amen ba? Palapakan na to ng Ginoo. So within this verse, ang Romans chapter 12 sa verse 1, there are three underlying themes are presupposed by the language of this brief passage. Kaya nga man, kung lang tao na ton sa sining nga passage, dito sa gitawag sa Cebuano, kung baliko na ton, balik ang teksto na ton sa Cebuano, busa mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, ang yuon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan og makapahimuot kaniya, mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Kung lang tao na ton ang Romans chapter 12 verse 1, there are three underlying themes are presupposed by the language of this brief passage. Number 1, makita naton ang word o ang language of worship. Amen. Mao kini ang matuod nga pagsimba. Makita naton sa sini nga passage ara ang pagsimba. Ang Biblia naghambal, even ang mga anthropologists, mao ni sila nga klase sa mga tao nga nagtuon parte sa kabuhi sa tao. May mga iban pod nga anthropologists nga nagsulti sila nga ang tao gikan sa unggoy. But no, it is not founded by a biblical nga gitawag kaalam. Ang mga anthropologists mismo nagsultiya, they are what note that worship, kining pagsimba daw, is universal urge hardwired by God into the very fiber of our being. It is an inbuilt nature that must be connected with God. Why? Because ang Genesis 1:26, we are created according to the image and likeness of God. Amen ba? We are created according to the image and likeness of God. May ari sa aton nga gi-inbuilt na sang Dios. Kuha ninyo? Musiling ka nga inbuilt. Balikon na kon ang illustration sa inyo. Ining aton mga amplifier. Kaysa una, kung magsaksak ka sa bass guitar o sa electric guitar, lain ang amplifier, imo makita something tulog yun ka parte. Pero karon may mga modern karon nga inventions, ang speaker, ang amplifier, giisa na lang, gi-inbuilt na tanan. Nakuha ninyo? Sa una, kung may amplifier ka, kung way speaker mo tingog dili. Dili. Kinahanglan gyud siya og speaker. Pero karon that is inbuilt amplifier kay nga man may speaker na, may amplifier pa. Ang kabuhi po naton nga mga tao, sa wala ka pa nahimugso sa sini nga kalibutan o sa pagkahimugso nimo sa sini nga kalibutan, may gibuilt in na ang Dios diha sa kasing-kasing nimo. Amen. May gibutang na ang Dios diha sa kasing-kasing nimo nga ina nga nature masugot kag sa dili. Sa panahon nga ara ka na sa insakto nga gitawag hunahuna,
mangita ka sa Dios ug simbahon gyud nimo ang Dios. Amen. Because this word, it is already inbuilt by God. Ang yawa nakahibalo sini. Amen. Like say for example lang, ipaklik naton sa kang chubby boy ang naitabo dito sa Matthew chapter 4 verse 8 to 10. Kahibalo ang yawa sini nga may gi-built in ang Dios diya sa imo. Lantaw naton ang Mateo kapitulo 4 sa 8. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid o gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan o ang ilang kaanindot. Ang yawa ang nagpakita sinitanan. Ang yawa miingon, ihatag ko kanimo kining tanan. Lantawan ninyo, anong kondisyon sa yawa? Kung muluhod ka o musimba ka nako. Meaning, sa tago nga gitawag handom sa yawa, diri na rebuild ang tago niya nga handom. Anong tago niya nga handom? Nga siya pod simbahon. Tungod ang yawa, kahibalo siya nga may gi-inbuilt sa tao. Amen ba? Kahibalo ang yawa nga may ara sa tao nga musimba gyud siya sa Dios. Bisan mo ingon pang atheist nga way siya nakakilala sa Dios, pero at the last moment siya kabuhi, mangita gini siya sa Dios kay nga may na-inbuilt diya sa iya. Ang demonyo kahibalo sini nga may gi-inbuilt sa imo. Anong gihimo sa yawa? Aron ini nga gitawag nga pagsimba. Kay mangita ka man gyud sa Dios. Gihimo sa yawa ang usa ka paagi nga kunuhay ang tao nagsimba sa Dios, pero ang direction hindi padulong sa Dios, padulong dito sa iya. Ang 2 Corinthians sa chapter 11 sa verse 14, kung lantaw naton, ipaklik naton sa kang chubby boy, ang 2 Corinthians sa chapter 11 sa verse 14. Amo ning gi-state diri sa Biblia. Tungod kay ang yawa kahibalo siya nga inidaan ni gi-inbuilt sa Dios. Og kini dili katingad-an kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon sama sa anghel sa kahayag. Aron nga ma-divert ang pagsimba sa tao. Because the first and the last issues of life is about worship. Ang katapusan nga isyu sa kabuhi, parte gyud sa pagsimba. Kung si Antichrist bubuto na sa kalibutan, ang pinakadakopod nga handom ni Antichrist nga masimba siya. Pero karon sa aton nga panahon, do ka simple lang, do katago lang, pero natuma na ang pangandoy sang yawa nga masimba siya. Amen? Kaya nga nakahibalo ang yawa nga naka-built-in sa tao. Amo na nga ang tao, yes, himuon niya nga reliyosa, himuon niya nga masinimbahon, pero ang pangutana, si kinsa nga Dios ang iyang gisimba. Amen? Kay kahibalo ang yawa pag-twist sini. Kay kung basahon nimo ang Biblia, ano man na nga klase sa version sa Bible, isa lang ang gi-lift up sa Bible nga takos kag angayan nga simbahon, si Kristo Jesus. Wala namang yun iban nga may gituboy ang Bible nga takos nga simbahon, si Kristo Jesus man lang yun. Ang gihambal sa Philippians sa chapter 2 sa verse 10, amo ning bantayanan kay ang yawa, kahibalo ang yawa sini, gusto si yawa nga ma-divert ang imo pagsimba. Although masinimbahon ka, pero ang pangutana, kinsa nga Dios ang imo giludhan kag gisimbaha? Kinsa nga Dios ang imo gihatagan sa imong lawas? Amen? Ang taon na to ng Philippians chapter 2 sa verse 10, mangluhod ang tanang binuhat nga atuwa sa langit.
sa ibabaw sa yuta. Amen. Diin ka karon na bilong. Diin ka na bilong. Ingnay mo katapat, ari ka sa ibabaw sa yuta. Amen. Sa ibabaw sa yuta og sa ilawom sa yuta. Amo nang baliko na ton, may mga buhi nga binuhat sa sining ilawom sa yuta. Sino ni sila? Amo ning mga tao nga na impierno, amo ning mga tao nga nagsalikway kang Kristo Jesus. But sa katapusan, masugot sila kag sa dili, no choice sila. Silang pa sa Bible, mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilawom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. O ang tanan magsangyaw nga si Kristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga mahan. Ingon pa sa Biblia, nagdangag ingon nga suga sa kalibutan. Ang pulong sa Dios klaro nga ang usalang nga takos nga ilip-up kag bayawon si Kristo Jesus. Amo na nga yawa. Even Jesus Christ, giingnan sa yawa, ihatag ko kinitanan kanimo, kon muluhod ka kag musimba ka nako. Ang handom sa yawa nga simbahon siya. Ini nga handom sa yawa na tuman ni pinaagi sa pag-divert sa attention sa tao, paagi sa pagliso sa hunahuna sa tao, nagtuo ang tao nga nagsimba sa Dios, pero way sa kahibalo, kung dili si Jesus ang iyang gisimba, way sa kahibalo, nga ina nga paagi, pag-ilad na sa iya sa yawa. Amo nang kaluluoy, mamatay ka, nga way ka nakagwa sa sini nga kamaturan. The Bible says, the truth shall set you free. Amen. Tawa lang. Din halin si Marlon, anti siya napatay. Din siya halin. Dito sa simbahan. Amen. Amo nang pinakakuyaw. Amen. Amo na nga mga kaigsunan, 3 kabutang ang aton gyud lisuon sa kabuhi. Una, ang aton kabuhi nga masinimbahon. Ako nagtuo, ari ni sa aton, kaya nga may pagkareliyoso ta. Pero ang ikaduwa nga butang, kinanglan, aton pod siguruhon sino ang aton gisimba, mintras ari ka pa sa yuta. Kaya nga man, dili dagudhago ang kamatayon ay. Dili dagudhago ang impierno. Siguruha sinong gisimba ni mo diri sa yuta. Kaya ang pulong sa Dios ng gambal, ang tanan binuhat nga tuwa sa langit. Ang tuwa sa langit, ang gisimba kagiludan dito si Jesus. Karon kung dili si Jesus ang imo gisimba diri, siguro po kung nga di ka kaabot sa langit, kaya ang gisimba dito si Jesus pa. Amen? Amo na nga mintras buhi ka pa, siguro hagit kinsay gisimba nimo. Just clear. Amo nang gihambal ni Solomon, mas maayo pa ang buhi nga iro kaysa leon nga patay. Ngano man, way na ang kabuhi, way nang paglaom kag oportunidad kung patay na ang tao. Anong gihambal dito sa Roma? Ang magsangpit sa ngalan ni Jesus maluwas. Pero ang problema, sulti, kung gisangpit punta niya ang mga birhen. The question, it is biblical. Di gini mo na mabasa sa Biblia nga makatabang ni nga mga tao. Only the name of Jesus. Amen. Anong gambal? Oh, ang Apostles' Creed na ton, di ba? Mituwa ko sa Dios nga makagagawam sa tanan nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. That is what our Apostles' Creed. Anong part diya sa Apostles' Creed? Mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o mga patay. Sino mo hukom? Si Kristo Jesus. Sino mo hukom? Si Kristo Jesus. Gibutang ba ang paghukom sa sini nga mga binuhat? Wala. Kaklaro sinang Apostles' Creed. Ginamemorize natin pero wala natin gi-apply. I memorize the Apostles' Creed. Inga na.
Problema na apply ba na wala? Kaklaro sila nagsulti mo balik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Karon ang maghuhukom noon way nimo gisiguro. Ngayon ang gisimba karon sa tao, parte po na sila nga hukman. Amen. Amo na nga ang yawa kahibalo siya nga naka-inbuilt na sa aton pero aron nga maliso ang tao, nagamit yapon siya, kay nga bisan siya mismo, mausab niya ang iyang panagway subong sa usa ka anghel. Aron nga mutuo ang tao. Lantaw na to nang gipadayag sa chapter 12, verse 12. Lantaw na to ang gistate diri sa gipadayag as being a warnings para sa aton tanan. Ipaklik na to sa kang Chubby Boy, ang gipadayag kapitulo 12, versikulo 12. Siling pa dito, busa paglipay kamo kalangitan. It is because salvation, it is already complete. Paglipay kamo kalangitan ug kamong tanan nga nagpuyo diha. It is final dito sa langit. Apan alaot ang yuta ug ang dagat. Kay mikunsad kaninyo ang yawa nga suko kayo kay nasayod man siya nga mubo na lang ang iyang panahon. Amo na nga himuon sa yawa, kutob sa iyang mahimo. Ang gihimo karon sang yawa sa tao, pang-angin naman lang ni. Ay pagpaangin sa yawa. Amen? May Diyos ka, may Diyos ang kalibutan. Amo na nga mintras buhi ka, siguruha ang imo kabuhi. I-align ang imo kabuhi diya sa Diyos nga buhi. Palakpakan na to ng Ginoo. So that is naka-inbuilt na ni sa aton. Amo na nga ang tao, yes, tungod kay naka-inbuilt na sa iya. Oh, just imagine lang. So wala pa naglambot ang mga missionary or something, ang mga Kastila sa aton diri. Wala pa gi-proclaim ang mga religiosity nga gitawag nga grupo. Sa panahon sa tribalism, ang pangutana, may simba ang mga tao sa una, wala. Ha? Ara, oy. Diin sila gasimba sa mga bato, sa mga kahoy, sa mga adlaw. Nga naka-inbuilt gani siyang pagsimba. Sino man nagtudlo sa ila? Wala. Pero nga nagsimba, kaya nga naka-inbuilt sa ila. Nakuha ninyo? Why nimi nagseminar sa ila? Ingana. Gasimba sila sa adlaw, gasimba sila sa bato, gasimba sila sa kahoy, ingana. Galuhod sila. Amo ganina sa una, gauso ng harang-harang kay nagtuo sila nga Dios ning ila gisimba. Ingana. Amen. Why? Naka-inbuilt ni sa aton. Gibutang ni sa aton. Naka-wired na ni nga daan sa aton. Because we are created according to the image and the likeness of God. Ang tao gikan sa Dios, natural tungod kay gikan sa Dios. Kung ano ang ara sa Dios, amo po nang gibutang sa Dios dito sa iya. Nga ang tao mangita siya sa Dios nga mo'y nagbuhat sa iya. Lantaw na ton ang truths na ton diri sa tulo ka gitawag underlying words nga gistate na ton sa Romans chapter 12 verse 1. Siling pa diri, anthropologists have noted that worship is universal urge hardwired by God into the very fiber of our being and inbuilt natures that must be connected with God. Amen? Meaning, malipay lang ang Diyos kung dira ka nakakonek sa iya. Amo na nga ang Ginoo, masubo siya kung wala ka nakakunig sa iya. Kung hindi tuod nga Dios ang imong gisimba. Amen. Ano giambal sa Psalms 27 verse 8? Sa Good News nga translation, sa diyang niingon ka, ingon pa ni David, ang Dios ang iyang giingnan. Sa diyang niingon ka, simbaha ako. Sa gisulti sa Dios, simbaha ako. Mitubag ako kanimo. Ikaw ang akong gisimba o Ginoo. Meaning, si David, iya gibalusan, kag iya gihatagan, dako nga action kag response ang panawagan sa Ginoo. Amen ba? Pakpakan na to ng Diyos. Amo na nga, ang Biblia nagambal,
Ang Psalms 45 sa verse 11, so the king will greatly desire your beauty because he is your Lord, worship him. It is a demand from God nga simbahon naton siya. Kaya nga, naka-built-in na diha sa aton. Lantawa lang. Sa kabuhi sa usa ka tawo, bisan Kristohanon, kung ang imo kabuhi, gigamit nimo sa pagkamasinimbahon sa Dios upod ang pag-alagad. Di ba? You're surrounded with favor. You're surrounded with protections galing sa Dios. Naman, kung insakto nga Dios ang imong simba, nakakunik ka sa iya. Meaning, lantaw lang mga, bisan sa Kristohanon nga hindi faithful sa pagsimba kapag alagad, lantawa ang kabuhi. Linya inyo tapat. Lantawa lang hindi faithful nga mga Kristohanon. Lantawa ang di faithful pod nga Kristohanon sa pagsimba. Lantawa ang iyang kabuhi. Di ba? Ga-struggle siya, may striving, why siya kalinaw? Nga, kung nakakunik lang siya, parehas bitaw sa gitawag sa power sa kurente. Amen? Sayop lang to si Marlon, kaya diya siya nagkunik. Pero tandaan na ton, kung may lubat ka nga cellphone, kung mo lang i-charge, diba kung nakakunik ka lang, amo ning Dios. Kung makakunik ka lang sa Dios, ako na to, you're surrounded with favor. Lapakan na to ng Dios. And that is a right and a proper place. Amen? Amo na nga ang pulong sa Dios, kung lang tao na ton, ang sikan nga language nga makita na ton, ang word nga anthropological. Meaning, to study about the life of man. Kita nga tao, kinahanglan pod naton, nga aton pod tunan ang aton kabuhi. Kita pod may panawta sa pagtuon sa atong kabuhi, way baka mo kapamalandong. Si Solomon nakapamalandong sini, kagabay pa makapamalandong po kamo sini. Tunay bala ninyong kabuhi. Ang kabuhi, pag mata mo, mga pika, pagkadugay-dugay, magluto ka naman pamahaw. Pag umani mo pamahaw, manglaba ka. Pag umani mo panglaba, manghalay ka. Ini kaugay, sulob na po nimo, dahil magluto ka naman paniuto. Balik-balik lang kasi adlaw. Di ba? Balik-balik lang. Amo ganina nga naniguang na tagbalik-balik. Pagkasunod naman adlaw, amo rin gihapon. Nga na balik-balik lang ang kabuhi. You must study your life. Hindi na magpaabot sa mga anthropologists. Kaya nga, bastante ang Diyos nga maghatag sa aton og kahibalo. Amen? Tunay ninyo ang kabuhi. Tunay ninyo. Ini natabo karon kang Marlon. You must be learn of lessons. Tunay ninyo. Anong kabuhi niyo? Yes. Isa tong gihambal sa Proverbs. The blessings of the Lord is make you rich, and He adds no sorrow sa bed. Pero, diri na ito makita, ngayon nga blessings, hindi gigil sa Diyos, kaya nga nakahatag problema. Amen? Ang blessing sa Diyos, and He adds no sorrow sa bed. Amen? Hindi kay kagubot ang ibilin. Kalinaw ang iya sa Diyos. So, let us learn lessons. Amen? Lantawa lang, mo makita, ang mag-enjoy, ang mahabilin. Amen. Nga na, sa buhi ka pa, do halos di ka musod sa Jollibee, kay imo gitago-tago ang imo kwarta. Nga na, perting di nagitoy, daginot ni mo. Nga na, pamerkado ka, iliong gini mo ang gagmay nga bilabid. Nga na. Ang mga buhi, amo na magproblema o bahin sa imong kabtangan. Yan na, di ba? So just study your life. Tunay ninyong kabuhi. Tunay ninyo. Kamu mismo learning kamo. Let's say, sa state yan na ni Nene, isakto itong hambal ni Nene. Kamu nga mga young people, tunay ninyo. Just in case makapangasawa kamo dili Kristohanon, makapamana kamo dili Kristohanon, tunay ninyo. Ano ang nakagwa? Anong guaan? Di ba? Tunay ninyo. Amo ng mga butang, hindi lang kay sa anthropologist ang magsalig. Arang pulong sa Dios nga nagtudlo sa aton. Amen? Na, ako nagtuwa, ang Diyos na ton, gina-equip ta niya, ginasangkap ta niya, palakpakan na to ng Ginoo. Amen ba? Amo na nga di na, why na nagkulang ang Diyos sa aton. Amen? Wala to lang. Ang iya kami yun, just learn. Nga na. Just learn. Anong nahitabo? Nga na. Kaya yun, hangtod nga namatay siya. Pila ka buok anay ang gibilin. Karon ang problema, bisan paa sa anay, di na siya makakaon. Inga na. Tunin ninyo. Inga na. Huwag kakaon kanon. Na. Huwag kakaon baboy.
Huwag account po supplement. Oh. Na. Pero, watawa, huwag inom soft drinks, huwag inom kape. Inga na, tanan, wala, pero lang tawa. Just learn your life. Amen? Ako nang problema. So, nagpasabot, siguruhon yun naton ang tag-iya sa tanan, amo ang Diyos. Papakan naton ng Ginoo. Amen ba? So, this time, ulang taon na to na, this is seen especially in the expressions, the word offering, sacrifices, act of worship, or reasonable service to God. This is the correct alignment of life. Amen? Meaning, ang mga anthropologists po, bisan ang mga Kristohanong anthropologists, nagtuon sila that we need to study our life, ang insaktong alignment sa kabuhi. Kaya nga naman, ang material, hindi ni insaktong alignment sa kabuhi. Kuha ninyo? Kita, gipursigi na ito ng atong kaugalingon, pag-gathered sa material. Pero ang resulta, malipayong ka, dili. Dili. Nakahatag sa imong kasubanan. Nga, hindi ni amuning alignment sa kabuhi. Amen ba? Like say, for example lang, gusto ka mangin reliyosa. Hindi gihapon ni insakto nga alignment sa kabuhi. Nakuha ninyo? Ang pulong sa Dios, may klaro siya nga gitudlo sa aton. Amen? Siling ka, kuyo ka sa mga barkada nimo. Yes, hindi gihapon ni insakto nga alignment sa kabuhi. Naman, ang Biblia nagambal, in Colossians 1:16 kag Romans 11:36 nagaingon, kay gikan kaniya og pinaagi kaniya og alang kaniya. Amen. God is the reason, God is the purpose, and God is the destiny. Ang Biblia nagambal, gihimo ka sa Dios, diin kagikan. Ingay mo katapad, diin kagikan. Diin kagikan. Sa iya. Amen? Gibuhat ka sa Dios, diin ang purpose, kag ano ang imo assignment, kag function, kag alignment sa imo kabuhi. Para diin ka. Anong giyambal diri? Pinaagi kaniya o alang kaniya. Inay mo katapad para ka sa Dios. Ingana. That is the correct alignment of life. That is the correct alignment of life. Meaning, kung magsiparar ka na sa Dios, you are now in a wrong alignment. Ang material, hindi ni insaktong alignment. Ang kalipay sa sining nga kalibutan, hindi ni insaktong alignment. Ang enjoyment kag happiness sa sining nga kalibutan, hindi ni insaktong alignment. Ang insaktong alignment sa kabuhi, kung may Diyos ka sa kinabuhi. Lantawa lang ang tao nga walay Diyos. Yes, selfish. Kagdayon, tanan nga klase sa kahilayan. Ang kabuhi nga gitawag unsatisfied, discontent among ara sa iya. Amen? Kay nga man, wala na align ang imo kabuhi sa Dios. Ang mga tao pod nga wala na align ang iya kabuhi sa Dios, ang panglantaw niya sa kaugalingon taas na siya. Amen? Amo na nga usahay, manginhambog ka na kay nga why ni mo gi-align ang imo kabuhi sa Dios. Pero lantawan ko ng imo kabuhi na align na sa Dios para sa imo, ikaw ang pinakamapabus nga tao kag pinakagitawag walay uyamot nga tao kun ang kabuhi nimo ara sa Dios. Amen. You stay humble because ang Dios ara sa kabuhi nimo. Pakpakan nato ng Dios. Muna nga ang Biblia nagambal. Ingon pa diri sa pulong sa Dios. Sa Colossians, kay pinagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan nga tuwa sa langit ug aniya sa yuta. Ang tanana, makita ug dili makita, mga gahom, mga espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya og sunod. Wow, tanang butang. Amo na nga ang tao, ang highest nga reason nga maimperno siya,
Dili tungod kay bisyoso siya, dili tungod kay makasasala siya, kay kitang tanan makasasala man, na impierno siya kay nga wala niya matuman ang insakto nga katuyuan sa kabuhi. Amen. Anong insakto nga katuyuan sa kabuhi? Nga ang kabuhi gibuhat para sa iya. And this is a right alignment of life. Amen ba? So praise God. Ang Biblia naghambal, kinsa ka man, anuman ang imo nalambot sa kabuhi, gihangyo ka, aron nga ang imo kabuhi mahatag sa Dios. Ang nakanindot lang sa Dios, kay way requirements sa aton nga gitawag figura. Bisan anuman ang imo naong, basta kay imo gi-offer siya. Di ba? Lalinga ba lang inyo tapat kung sa itsura madana? Yan na. Bisan St. Peter maglisod make-up sila. Yan na. Pero, way galantaw ang Diyos. Taas ka man, mubo ka man, amen, tambo ka man, iwang ka man, or something, ano man ang imo lawas. Basta ang importante, imo na-offer sa Diyos. Amen? Magano man lang kung ang imo naong daw si Dingdong Dantes, pero why nagamit sa Diyos? Why? Di ba? Magano man lang kung ang itsura ni mo daw Marian, kung why nagamit sa Ginoo. Di ba? Useless. Nga na. Yes. Bisan daw si ay ka lang, at least ari ka sa simbahan. Amen? Nga na. Paka na to ng Ginoo. Magabarog ka tanan, and let us continue sa sining nga pagtuon naton about sa word ni sacrifices. Hallelujah. Ang pulong sa Dios, according pa sa notes na to na, the third things nga makita naton sa Romans 12:1 is the concept of God's mercy. Amen. This is what the concept of God's mercy. Shadow katahom sa Dios. Makita naton ang word nga worship, makita naton ang word nga masiling naton parte sa tao as the word anthropological, and makita naton ang word nga mercy. Amen ba? Just imagine, God the Father made this body. Meaning, ini nga lawas, ang Dios ang nagama sini. Nga na, ayaw pagmahaya ang Ginoo kon ang itsura ni mong subong sila. Pasalamate kay nga man, mahitsura nga gibutang ang Dios sa iyo. Ayaw na pagpangandoy nga mayong ka, mayong tako na ako naong do si Tom Cruise, no? No, ay na lang. Pasalamate ang Ginoo nga ingana ang imo nga no. Amen. Di ba? God the Father made this body. God the Son redeemed this body. And God the Holy Spirit indwells our body. Grabing gihimo sa triune manifestations of God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sila nga tulo, way hunong sa paghimo sa sining nga lawas. Amo na nga, isa lang ang plano kag tuyo sa Dios. Ini nga lawas gamito niya. Why? Because the Bible says, God the Father made this body, God the Son redeemed this body. Atong gistate dito, matunan pa na naton, atong gistate dito sa 1 Corinthians 6:20, tungod kay mahal ang pagpalit niya sa inyo. Amen? Ano din ang sumpay? Gamita ang inyong lawas. So this body, once again, redeemed by God. Amo na nga kung imo gyud huna-hunaon, dili ka na ang tag-iya sa sining nga lawas. Amen ba? Amo gani ng rason nga ari ka mo kay nga dili ka na mong tag-iya. And God the Holy Spirit indwells our body. Meaning, may Espiritu Santo pa nga nagpuyo sa sining nga lawas. Amo nang gihambal dito sa 1 Corinthians chapter 6, 19-20, silang pa dito, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo. Amen. Ingana lang na ang hitsura pero templo na sa Espiritu Santo. Amen ba? Ingana lang na ganoon pero templo na sa Diyos. Ingna siya, templo ka sa Espiritu Santo. Muna na, gabay na mudan ang balaan na presensya sa Diyos imo kinula. Ang Biblia nagambal, wala ba kamo masayod na ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo na nagpuyo diha kaninyo
o nagihatag sa Diyos kaninyo, dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundi ang Kristo. Amen. Ang 20 dahil naghambal, gipalit na kamo niya, busa, gamita ang inyong lawas, ala. Amen. Ang unang reason na ang tao na nung na-impirno siya kailan, ini nga lawas na hindi iya, siya gyapon ang nagamit. Amen? Siya gyapon ang nagkahimulos. Pero dili nung ka, ang tag-iya sa sino nga lawas, ang Diyos. And one day, ingon pa sa notes na to, this body, one day, He will resurrect them in glory. Amen. Anong yamal kayo na sa ibasa sa atong worship leader? O ang Diyos magasangkap sa sini nga lawas. Amen. Dito sa minteryo, ilang taon na po, ang ilang mga pansyon, may mga gitawang tiles, may marble, na kasi ko inig kabanyo na sa mga patay, maglisod di gawas ng mga tao. May kandado ba? Di ba? Naalala sila sa rock, abot, itapok ang orto, hindi ko rin mo mabasa ng dilubog. Yan. Nabanhaw sa dayo. Di ba? So that is the best. Papatan na ito ng Diyos. Sumahon na ito ng Diyos. Lord, nagpasalamat kami sa sining ng mga mensahe mo po tinagahan. Hindi nga lawas sa Diyos, ma-align kag magamit ini sa insakto. Magamit naman ini alang sa imong kahimayaan. Kag ang imong panawagan ng Diyos, ari kami nag-response kino ng amon kabuhi kag kaugalingon bukod sa lawas namon amon ihalad para sa pagsimba kapag alagad diya sa imong tubangan. Maraming salamat, Lord, sa sining misa. Sibahon ka namon tungod ang pagsimba, Lord, na ka-inbuilt kini sa among ginagawa. Thank you, Jesus.